Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, Gemini, first card, belief. Sabi dito, examine existing beliefs. Baka marami kayong pinaniniwalaan, ano? All this time, all these years in your life, maybe there are different kinds of beliefs, na sinusundan ninyo. Pero baka ngayon nagkakaroon kayo ng realization na, teka lang, no? Baka parang yung mga paniniwala ko or yung mga pinaniniwalaan ko parang hindi nakakatulong sa'yo, you know? Kasi baka meron kayong mga paniniwala that is limiting, 'di ba? Limiting your success or preventing you from achieving your goals, your dreams, 'di ba? Baka napapansin niyo na may mga gano'n. Kaya parang it's limiting beliefs kumbaga, no, lumalabas na gano'n. Kaya po puwedeng i-examinin ninyo ngayon yung sarili ninyo, ano na yung mga naging accomplishment ninyo, ano na yung mga na-achieve mo, 'di ba? Ano yung hindi, bakit hindi mo na-achieve, bakit anong pumigil sa'yo, nag-prevent sa'yo. So baka may mga gano'n kayong ganap ngayon. Kaya mapupuntahan mo kung ano yung mga pinaniniwalaan mo kasi maaaring lumabas doon ano, sa pagninilay-nilay mo, sa pag examine mo sa sarili mo, doon mo madidiskubre na, oh wow, 'di ba? Kung hindi ganito ang paniniwala ko, siguro nandun na ako sa tugatog ng aking tagumpay. So we have warning, pay attention to red flags. Okay? Pay attention to red flags. Kasi importante yan, lalong-lalo na when you are dealing with other people. No, maaring meron kang mga kausap, meron kang mga ka-transactions, meron kang mga ka-meeting, mga ganyan. So, lalo-lalo na sa mga ganung bagay, pay attention to the red flags. Pay attention to what you hear or what you see sa mga kausap ninyo or other people that you are dealing with. Kasi mamaya, 'di ba, meron na palang signal sa'yo ang intuition mo na, teka lang, 'di ba, you need to be careful with that person or we need to take extra cautious diyan sa sitwasyon mo kinabibilangan sa ngayon, yung mga gano'n, okay? Kaya importante na lagi tayong nakikinig sa ating intuition kasi our intuition will always send us a signal, no, if there is something off key with the people, no, na we are dealing with or a situation that we are in. Okay, so we have leisure, remain lighthearted. Okay, kasi importante yan, no, na kahit papaano, 'di ba, kailangan din natin ng maging ano tayo, mag-chill tayo. Kailangan din naman natin ng paminsan-minsan, we need to enjoy, we need to take a break, we need to have, kumbaga mental refreshment, 'di ba? Para ma-relieve naman tayo sa ating mga stress. Kumbaga, we also need to engage in like, playful activities, no? As long as magiging safe tayo kasi kailangan natin ng break. Kailangan natin na makahinga naman and we need also to experience kumbaga coping strategies, 'no, kailangan din nating gawin 'yun. Kasi ano tayo, busy tayo lagi, 'di ba? Marami tayong ginagawa sa journey natin. Meron tayong mga pinagdadaanang mga problema, mga challenges. So, kaya kailangan natin na we need to remain lighthearted. Huwag nating masyadong dibdibin yung mga problema to the extent na hindi na tayo nagkakaroon ng time na ngumiti man lang or hindi na tayo nagkakaroon ng time na makahinga man lang, 'di ba? So we have loyal friend, a wise and supportive person. So, pupuwedeng meron na kayo nito
Ngayon, maaring you already have a loyal friend with you, maaring nakilala mo na siya or parte na siya ng buhay mo, pupuwede rin na makikilala mo pa lang ito sa ngayon. Maybe you're going to meet new person or new people, 'di ba, na siyang magiging, loyal friend mo. 'Di ba, magiging very supportive of you, gano'n. So, what else? We have adventure, be open to new experiences, ayan. So, pupuwede ng iba sa inyo also is going to embark on an adventure. Pupuwedeng travel talaga 'yan. Baka kasama mo ito si loyal friend, 'di ba? Or dahil dito sa adventure na 'to baka dito mo makikilala yung magiging loyal friend mo. So, puwedeng gano'n. Kasi pupuwedeng you will be dealing with different kinds of people dito, from siguro different parts of the country or different parts of the world, 'di ba? Kasi baka mamaya yung travel na pupuntahan mo, yung adventure na 'to could be exploring different countries, 'di ba? So, puwedeng gano'n. So, we have gift, precious offering. So, pupuwedeng ikaw yung magbibigay ng regalo, maaaring meron kang mahalagang regalong ibibigay sa kung kanino man for whatever reason or po puwedeng ikaw yung tatanggap ng napakahalagang regalong ito. This could be a precious, gift, pupuwedeng material na bagay ito, pupuwedeng regalo, because of, baka kung ano yung, okasyon or kasi yung pagraregalo not necessarily may okasyon din, 'di ba? Minsan dumadating ang pagkakataon na gusto mo lang magpasalamat, 'di ba, sa isang tao so magreregalo ka, something like that. So, it could be like that 'no, ang pupuwedeng maganap dito. Maaaring meron kang ginawa ng pabor, 'di ba, in the past at ngayon nagkaroon siya ng pagkakataon naman na makapag-payback sa'yo, makapagpasalamat sa'yo. So, this could be a token of appreciation na ibibigay sa'yo and it so happened that maaring malaki ang naitulong mo sa kanya kaya parang precious din 'no, na regalo ang puwedeng ibigay niya sa'yo. So, puwedeng gano'n. This could also be pamana, 'di ba? Maaaring ano 'yan, maaaring inheritance. So, what else? We have soulmate, wow! Ang suwerte mo ngayon kasi makakamit ka ng isang loyal friend tapos mame-meet mo din si soulmate. So, si soulmate is someone from your soul tribe na dadating na. Ito na yung takdang panahon para pumasok na siya sa buhay mo. So, maaari 'no, na yung soulmate mo is your loyal friend. Kasi yung soulmate natin, iba-iba 'yan 'no, iba-ibang role ang ginagampanan ng isang soulmate sa buhay natin. Sometimes, yung soulmate natin, kaibigan natin. Minsan yung soulmate natin kapatid natin or magulang natin. Minsan yung soulmate natin is nagiging romantic partner natin. So, iba-iba. Depende sa inyong sitwasyon. So, kung single ka pa, baka yung soulmate mo na makikilala mo ngayon could be, yun nga, baka magiging jowa mo or po pwedeng itong loyal friend mo. So, what else? We have treasure, protect your energy and space. Okay? So, ito yung, kasi walang ano yung peace natin, yung kapayapaan na nararanasan natin, walang ano yun walang monetary value. Walang kasing halaga na amount of money yung kapayapaan na nararamdaman natin. Kaya, protect your energy and your space. Keep your peace intact. Huwag mong hayaan, huwag mong payagan no, na sirain yan or basagin yan ng kung sino man, 'di ba? So, we have love, true feelings. Ayan. So, pupuwede si soulmate ito, paparating, you know. Pupuwede rin, 'di ba, na kasi yung mga kaibigan natin minsan nauuwi sa isang relasyon, 'di ba? So, depende sa inyong sitwasyon. Pupuwedeng yung soulmate mo is, going to be your loyal friend and at the same time baka magiging jowa mo siya. Or pupuwede rin naman na yung soulmate mo, eto nga yung magiging ka-love team mo, 'di ba, sa buhay. So, what else? We have warrior spirit, stand your ground.
Okay? Stand your ground. Stand for what you believe in. Don't allow other people to step on your toes. Um, observe your boundaries, or kung wala ka pang healthy personal boundaries, now is the perfect time for you to to build that, 'di ba? At yun, alagaan mo yung inyong peace, alagaan mo yung mo, yung energy, 'di ba? Ninyo, na hindi kayo mahawaan or maapektuhan ng negativity ng kung sino man. So good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.